Subscribe now. Ay, yan na pala. Hello! Hello mga Dre. Yun. Welcome mga Dre sa episode. Welcome sa episode 25 mga Dre, no. At yung guest natin ngayon, ito maganda yung magiging topic natin mga Dre, no. Kasi ang istorya nito mga Dre, naisama ko to dati sa vlog ko eh. Kumbaga dumating sila rito sa Quebec na landed PR. Pagkatapos, pinili pa rin nilang mag-move sa US. yun no. After. Kaya yun, hindi na natin patatagalin. Welcome na po natin ang Team Luberial o si JB mga Dre, no? JB Luberial. Hello po. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak. Maraming karangalan. Pangalawa na nating nurse sa Amerika si JV Bali. Oo, pangalawa. Pangalawa na. Kakaiba lang yun sa kanya kasi landed PR na sila eh. Dito sa Canada. Yun, Dre, pwede mo bang maikwento sa amin yung tagal ng inabot ng pag-a-apply sa Canada bago nakapunta? Tapos iiwanan mo din lang. Ganun ba? Okay. Sa magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng Swak Pinoy. Yan, Opo, yan. Ay, salamat po sa pag-flash ng aking munting YouTube. Yan. Ayun nga, salamat. Ayun nga po, nice to meet you po, yung kaninyang family, Ma'am Ina, syempre, Dre Rice. Yan. So, yun nga, una ko kagad kinuwento, pagkakita ko kay Dre Rice, is yung proseso ko nung pagpunta ng Canada. Talaga po, kung meron pong, kung nanonood po kayo ng Avenger, inumpisahan nyo mula umpisa hanggang katapusan, ganun po siguro katagal. Kasi po, nag-umpisa po ako 2013. 2013 pa? Nasa Saudi pa po ako noon. Sumama lang ako sa kaibigan ko na, okay, pupunta ka ng Quebec. Sama ako, may pera ako ganito. Wala pa naman lalabas eh. Quebec Skilled Worker Program po. At that time, napakahitik po ng programa na yon. So, 2013 po, ang aking application sa Quebec Skilled Worker Program. Tapos, to make the long story short, na-approve siya kailan ba ako nasa Canada? 2021. 22 pala. 9 years? Opo, 9 years. From that same application hindi yung tipong nag-fail tapos nag-resubmit ka. Ay, meron pong meron pong intent to reject po na dalawa. Intent to reject? Opo. Anong ibig sabihin nun? Na-reject, basically din. Ganon. Meron akong, kulang ako sa points. Ganun po. Okay. Kulang ka sa points, tapos hindi natuloy. Oo nga, natandaan ko yung kwento na yan. Tapos nag-apply ka nag-apply ulit. Tapos dumating yung kambal, na-approve na yung points, tapos yun, mga experiences, yun. Hanggang sa na-meet ko siya. Oo. Okay. Naging, kumbaga yung pagkakaanak ng misis niya is kasi pag may anak ka, dagdag points. Ay, ganun ba? Okay. Tama. Kaya pumasok sila sa points, tapos yun, doon sila na-approve. Sumobra ng 2 points if I'm not mistaken, if I remember it right. Yan. Kambal pa kasi, no? Hindi sumuko hindi sumuko yung aging law firm. Galing, no? Law firm sa Saudi ba yan? Hindi, bro, dyan sa atin, based natin dyan sa Montreal. Okay, from Montreal mismo. Wala ko idea, sumama lang talaga hanggang sa sooner or later nga na-realize ko na ang bilis pala na-feel yung gap na, if I remember, 200,000 na kailangan sa Quebec Ski kasi dati wala daw kasi tao dyan. So nung lumabas yung program, na-fill up kagad. 200,000? Yun po yung unang bugso ng require nila, tapos na bugso. Tapos yun nga, natamaan tayo ng mga intent to reject. So 9 years. Actually, kala ko nga wala na po eh. Wala na siya. Kasi ang dami na nangyari sa buhay ko. Saudi, nakadalawang beses ako doon dahil 10 years in total. Tapos nung nasa Qatar, tawag dito? Dumating yung time na nagkaroon siya ng linaw 2018 nung
ano siya, sabi niya, ano, ang tawag doon? Sa CSQ approve ako. Oh. Oo. pero Hindi ako familiar dun sa program ng Quebec. Quebec, Yan. Quebec skilled So, worker. landed PR, tapos, anong pag-land mo dyan? May trabaho ba? Wala po. Wala pong trabaho. Yun nga lang po, PR. So, eligible ako to search for different kind of job. Yun lang maganda. Quebec skilled worker as nurse. Yun ang apply niya rito. Hindi, Dre, ano po, Quebec skilled worker, hindi mo kasama ang skilled sa nurse. Basta Quebec skilled worker lang. Opo, anything. Kaya nga, nung punta na natin dyan, nag-browse-browse tayo ng mga trabaho, kahit po hindi natin linya. Ang dami po trabaho sa Quebec, wag lang po mapili talaga, kahit di ko linya. Oo. Teka, so sa Saudi, anong trabaho mo? Nag-nurse ka sa Saudi? Nurse din po ako, all throughout po. All throughout. So ano nangyari sa'yo? Ito na, ang tagal mong hinintay. Ilang years na? Almost 10 Ayun nga, years. CSQ 2018. So sabi ko, ito na. Sabi ko sa wife ko. At that time, bumuluga na sa akin si America. Parang magkakaroon na ako ng knowledge. Sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Sabi ko, Lord, kung kailan meron na sana akong America, yung Canada, So, sinet aside ko si America that time. Okay, tayo ko ng CSQ. Kasi madalis na lang daw to. Kaya na naman, para na naman siyang nag-ghosting na naman. Kumbaga sa relationship, ginosting na naman niya ako. Tapos dumating na naman tapos nung ginosting ako hanggang 2019, dumating naman si COVID. Oo. Okay. Oo. So, hanggang sa nakauwi na po kami ng Saudi. Tapos nagpahinga na ako sa Pinas. Tapos nag-Qatar. Tapos sa Qatar, nurse din tayo doon. Bali, sabi ko, hindi na. Kaliwali na. Ibig sabihin po, wag na natin isipin to si Canada. Kasi parang inapaasa lang tayo eh. So doon ako nag-start pa lang na mag-live up on my dreams going to USA. Okay. So yun na. Nag-exam ako. Hanggang sa makuha ko lahat ng mga klaseng exam. Hanggang sa from Qatar, umuwi kami ulit ng Pilipinas, si papahinga. Pero wala pa ring picture si Canada pa rin. That was August 2021, umuwi kami. Ngayon, ito na. Ito na yung turning point. Bali, wala na po talaga sa istorya si Canada. Ang plano na lang is, UK muna tayo habang naghihintay sa US ko. So, nag-exam din ako ng UK. Kumbaga, parang lahat na yata ng exam, kinuha ko na eh. Meron din ako Germany, kung tutuusin eh. Grabe, no? So, nag-UK, nag-exam ng UK. Pipirma na lang ako. Pa-UK? Pa-UK. Kasi, ready na po yung apartment namin doon. Nakukunin ng chewing ko. Taga doon kasi yung chewing namin. Okay. Chewing na misis ko. So, I was about to sign din. Pop-up email. From immigration sa immigration firm ko. Sabi, tawag dito? For medical. Sa Canada naman to. Ulit, ito na. Canada, approve na daw. Ganun, for medical na lang daw. Sabi ko, talagang hindi kami natulog talaga ni Mrs. Sabi ko namin ano kaya dahilan? Bakit ganito? Parang ang daming option. Tapos, kung kailan nakaplano na yung namin, A and B, plan A and B, yung si Canada, bumulaga. So, talagang pinag-isipan po namin talaga ng maraming beses. Talagang, sabi ko, katulad niyan, nakapirma na ako. Kaya nga, Dre, sabi ko nga sa'yo noon, nung nasa Canada, pagtapos ko sa Canada, parang ang hirap ng pakiramdam kasi nandito ako, parang nagugustuhan ko na sa Canada, tapos may pirma kasi ako sa United States na. Nakapirma ka na sa US, Nakapirma na ako doon. Sa Pinas pa lang. So, nag-cap up kami ng plan. Sabi ko, sige, daan tayo sa Canada. By hook or by crook, magustuhan o hindi, kailangan natin umalis. Ganun. Pero, so what did you end up doing in Canada? Ayun, nag-try po ako ng caregiving doon umpisa, pero sabi ko, parehas din naman ng rate. Hanggang sa pumunta po ako doon sa industry po ng ng factory po sa mga lotion.
ano pa na ang tawag doon? Assembler something. Parang assembly line, mga ganyan. Kala ko sa warehouse ka. Pero malaki rin po yung rate. Kumbaga, kung mag-giver ako, parehas lang. Oh. Nagbayad ka ba dyan sa sa yung agency mo dyan sa Quebec na kumuha sa'yo? Meron po siyang 5 steps na 5 step payment. scheme. Pero hindi siya isang bagsakan. Sa 9 years na yun po, hindi ko na po naramdaman eh. Oo, no? Sa haba ng bayaran. Porsigido silang paalisin ka pa rin, no? Bali, ang nangyari? payment scheme nun, from step 1 to 5, parang step 1, 1,000, 1,000, then the last 500. Oh. Magkano lahat Ano na? nangyari? Bago ka umalis ng Canada, sabi mo nga nakapirma ka na sa Amerika. Pero nag-decide pa rin kayong pumunta ng Canada. Ano yung balak nyo nun yung parang, sige, mag-landed PR tayo doon, pero alam nyo na at the back of your minds that you were still going to go to the US. Exactly po. Opo, kasi po, parang, kumbaga, sabi lang namin, sige, para ma-experience natin, mapuntahan naman to. Hindi na namin alam kung saan tayo lead ng Lord. Baka magustuhan natin. Kahit pala magustuhan namin, wala rin choice kasi pag nag-back out ako doon, magabayad ako ng breaching contract naman. Okay. Kailangan talaga palang kailangan mong punan yung kontrata mo ron. Okay. So, hindi mo napirmahan yung kontrata, would you have just stayed in Canada? During the first 6 months po, hindi rin eh. Kasi ang stepping stone ng pagiging nurse sa Quebec, Montreal, is almost yung level of difficulty, sobrang talaga hirap. Until that time, nung bago kami umalis, mga 3 months before, 4 months before, nag-lax. Kumbaga, bumukas si Saskatchewan, si Ontario, gumaan yung requirements. Napakahirap po kasi ng mga requirement system po dyan sa Canada, pati po sa mga karating na probinsya. Hindi po katulad sa Amerika na NCLEX, tapos verification education, then that's it, kontrata, tapos. Pero until such time po before mga 6 months ago, naglaylo sila kasi scarcity na po rin po dyan kasi yung nursing eh. Dahil karating probinsya, nagluwang na sa mga nursing requirements. Nag-inquire ka ba dito, Dre, tungkol sa pag-nurse mo, kung ipupurso mo ba rito? Nag-inquire ako dyan, Dre. Bali, yung may tinatawag na yung tawag dito, Certified Nursing Ontario, para balak mo sana, nalilipat sana sa part of Ontario kasi maganda. Kasi nga lang, uulitin ko na naman parehas na verification process katulad ng United States. Kaya sabi ko, wag na lang. Sabi ko, kasi gagasto naman tayo. Total, may Amerika naman din tayo. Oo, tsaka mas malaki ang nurse salary dyan sa Amerika. Mas malaki ang bayad. Oo. Hindi ko po na-experience yung differentiate. Sabi lang nila. Yeah. Kasi kapatid ko nandyan din sa Canada eh. Nurse siya rito, Dre. From visit visa to permanent resident. Grabe, no? Ayan. Kakaya naman po yan. Parang nanalo siya ng award eh, di ba, Jay? Mga nanalo ko ng award dyan. Yung Daisy Award po, sabi po nila, prestiyosong award daw po yan na binibigay sa isang nurse po dito sa United States. Para sa akin, nagulat nga rin po ako dyan kasi nagmi-meeting. Sabi ko, nakipag-usap pa ako sa ibang kasi tinawag pangalan ko. Sabi ko, what's that, ma'am? Sabi ko, congratulations, you won an award. Are you sure it's me? Ano yung Daisy Award, Dre? Kumbaga merong isang relative nag-acknowledge ng pagiging, kumbaga may nagawa kang maganda sa kanila. Caring sa praise kanila. Wow. Okay. Kaya ang storya niya pala dyan, the story ng dyan, nang gumawa ng letter na yan, is parang, pasyente ko na siya, kahit na busy siya ako sa kanya, dahil tough patient siya that time, but pinaparamdam ko daw na parang at ease siya throughout the night. Tapos nagugulat pa siya, parang nasa kabalang kwarto pa ako, tumutulong-tulong pa sa iba. Kahit na alam niya na may dalawa akong pasyente. Kaya nga, kinomed niya ako dyan. Napasalamat din ako naman. At may ka-acknowledge ba ng mga ginagawa natin. May kasama bang cash yun, Dre?
May kasamang sticker. Kung may kasamang cash, maganda eh. I see. Akala ko Teka, yung award JB. na yun, ano? Ay, sorry, go ahead, Mark. Sige. Akala ko yung award na yun, binuhay mo yung pasyente ng... JB, what happened to your status sa Canada? Ano na? Ano pa rin po siya, PR pa rin po siya until 2027. Okay. So, ano plano mo? Are you going to maintain it? Ano po bali, meron po kasing incident na bumalik ako ng Canada, back to Montreal, after 3 months ko dito kasi may binalikan ako mga gamit. Dumaan ako ng border. So, kakala ko, sabi ko, placement ako, sabi ko, PR, siyempre, mabilis lang yan, ano lang yan. Hanggang sa, pinastop kami. Okay. Sabi sa akin, sabi ko, ba't kaya ako pa-stop nito? Tapos tinanong lang sa akin, bakit may 2 PR ka? Anong trabaho mo sa Amerika? So sabi ko, green card ako, tapos may PR ako dito sa Canada. Tapos sabi ko, what's the problem, officer? Sabi ko ganyan. Actually, wala namang problema. I don't have legal rights na para ihinto ka dito. But I'm giving you a chance na kung gusto mo lang, i-renounce mo na yung pagiging PR mo dito sa Canada. Kasi I'm very sure na hindi mo na mako-comply yung mga requirements, mga governments to renew. Sabi ko, gabi ko naman, thank you for suggestion, officer. Maybe soon, sir, I will think about it because we don't know what will happen to our future. Sabi ko, only God knows what will happen tomorrow. Kasi kailangan mo mag-stay ng certain, di ba? 2 years. Para ma-retain yung PR mo. Tsaka nakita na kasi may green card na pala nga Amerika. I see. So parang ipapalaps mo na lang siya. Is that your plan? Gano'n na lang? Kung halimbawa may chance ulit, baka siguro ipa-renounce mo lang para wala nang tanong-tanong sa border. Oo. Bagay, mas madali, no? Nakaka-cross ka na rin naman eh. Opo. US, green card. Akala ko, JB, si Charmaine yung asawa niya, ang kumuha ng NCLEX nung nandito siya. Tapos na po kasi ako mag-NCLEX sa Qatar. Okay, sa Qatar ka pa pala. Tapos si Charmaine po, housewife siya sa Canada eh. So siya lang talaga nag-review hanggang sa magkapasa ng NCLEX nga. So dito, nag-work na rin siya. Pero direct, wala siyang inaanong kontrata na 2 years, 3 years. It's up to her kung alis siya sa kumpanya. Ganun po kaganda pag diretso ka maging nurse from States, tapos apply ka lang, parang mabilis lang. Tapos wala kang kontrata na 6 months, 1 year, 2 years. It's up to you kung lumipat ka. Samantalang kung nandito kayo sa Canada, mahirap makuha yung trabaho ng pagiging nurse, no? Oo, matagal. No? Mahirap po, katulad po yung kapatid ko nga rin, nurse na siya dyan, nakuha niya ng requirements, naghintay pa siya ng mga after a couple of months. At tagal, no? Kaya nga Depende po kasi sa province na mga requirements. Totoo po talagang mahirap. Na hindi, mag-wait pa rin talaga. Lalo na sa Quebec. JB. Marami na nga tayo mga kaibigan dyan na na mga nurse na lilipat na po sila. It's either sa ibang province ng Canada or papunta naman sa USA. Kasi nga po mahaba pong marami po requirements dyan. Number 1 na mahirap po sa requirements yung language, certain level of French. Yung French. Nurse na po sila dyan sa Quebec, pero i-renew pa rin po nila yun. Grabe. Natuto ka ba mag-Pranse? Uy, hindi. No. Wala, Dre. JB, bakit mo pala ba't sinagang mag-Canada, tiniis yung mahabang proseso? Kasi mukhang first choice mo sakali, no, yung Canada, no, bago sa Amerika. Bale, po yun, nung mga times na yon, masaya naman ako sa Saudi kasi tax-free naman eh. Kumbaga, okay, dumating siya. Okay, kumbaga, complacent nga po ako. Kumbaga, kampante ako na kumikita naman ako habang naghihintay. At saka, during that time din kasi, number 1 factor din yung dissemination of information, social media. Wala pa po masyado. Okay. Okay. Especially noong mga 2010, 2015, di pa ganun ka rampant yung social media.
Hindi Oo. tulad ngayon yung mga ngayon ano na kumbaga available na po lahat That time nalaman ko lang information about Canada dahil sa first hand information ng ganitong kaibigan. Wala po, Oo. hindi ko parang alam yung enklex kung paano punta Oo. Amerika. Oo. I see. So akala mo nun syempre mabilis lang Hindi mo isip na taon pala tumagaling sa'yo. Kaya nga po. Ay, naku. Pero, is that always the case kaya? Hindi ko alam May kakilala ba kayo? Baka naman, hindi ko alam ano nangyari kay JV. Baka, kumbaga, sunod-sunod na causes of delay yung nangyari sa kanya dahil na pandemic din siya. So, may dalawa siyang parang intent to reject. Kaya umabot ng almost 10 years. Kinapos sila sa points. Oh, yung points pala. Oo, sa Yung points. pathway ko, medyo yung mga latter part na application ng 2013 onwards, na-delay po talaga. Matagal talaga. Kasi po na-fill na yung yung requirements na tao na ipapasok sa Quebec that time ng mga skilled. Kaya po ngayon po nowadays wala na po yung QSWP. Wala nang lalagyan ng mga tao sa QSWP na Quebec, marami na po. Pero ito na nga okay, Ina, sige. Hindi, nasa ka ulit sa Amerika ito. Kumuha ko ng pictures Sa ano po tayo? Sa Richmond, Virginia po. Ayan, Virginia. Near Washington, Apo, near po tayo sa DMV, Maryland, DC, Virginia. Laki na tambal, Anong? Laki na. Para sa Dito po nakapaligid yung mga FBI, mga intelligence, White House. Ito na, JB, yung kumbaga, ito na yung comparison pagdating sa Canada, tsaka sa US, lalo na sa katulad yung may anak. Ano mas maganda para sa tingin mo? Marami pong factors po tayo pwede i-consider, no? At syempre naman po, dahil nga po skill po ang trabaho natin sa Canada, hindi po sa lingid sa kaalaman, alam ni Dre yan, na tayo po ay nagko-commute talaga doon. Dahil maganda rin naman kasi transportation system, talagang from and to, talagang maganda, synchronized ang bus, tsaka train. So atol po ng factor-wise transportation system, syempre maganda pa rin doon sa Quebec, Montreal, no? But the thing is, yung career-wise naman is I would say, mahirap po talaga no panahon ng kumbaga sakto lang kami noon nung nandiyan kami sa Canada. Pero masaya naman. Masaya in the sense na kumbaga kung gusto mong mamasyal, magandang mga lugar, nandyan naman, sasakay ka lang. Yun nga lang, hassle of transportation. I would say talagang napakaganda rin ng life dyan. Kung sakaling nurse sana ako sa Canada. So kung actually 1 year din ako dyan nakapag-stay sa Quebec, sa Montreal. So, in the span of 1 year, marami na tayo nakilalang mga tao. Kaya medyo nalungkot din tayo kasi marami tayong mga iwanan tsaka nakikilala. So, yun nga po, mabalik tayo sa tanong na yun. Ngayon po dito, on the first stint ko pa lang sa Amerika, ayun nga, nagugulat ako, na-overwhelm kasi, bilis ng sasakyan. Tapos, yung bahay, alam ni Dre, nakapunta sa bahay yan Yung bahay dito is more spacious, more malaki kasi naranasan natin. I don't know sa ibang part, I'm just speaking on behalf of Montreal. Ganoon naman talaga bahay, talagang medyo ano tawag sa atin doon? 1 bedroom man may tawag dyan, di ba? 1.5, ganyan. 3.5. Yan, ganun. Dito po, medyo makikalakihan nga lang, tapos meron ka pang mga damo-damo sa labas. Kasi hindi siya city. Yun ang natutunan ko na bago pumunta dito. Titira ako sa outside the city kasi ngayon nga sa Montreal tumira tayo sa outside the city, napakahirap, street parking kung may sakyan ka. Tapos pagtatalon ng mga bata sa lalo si kambal. Ako laging maingay kasi nga kahoy Kasi nasa taas sila, tapos meron silang kapitbahay sa ilalim. Naka-apartment sila. Sa being nurse naman, opportunity-wise, I would say napakaraming opportunity dito sa mga nursing. Tsaka lalo na sa pagla-ladder up ng career ko. Hindi pa naman tayo nag-umpisa ngayon, pero napakarami pong opportunity. At saka it's up to you kung mag-change ka ng tawag dito, ng unit mo,
from ICU to ganyan to lesser toxic na lugar. Oo. Kumbaga, you're the boss kung saan ka pipili ng ng unit. Oo. Yung sa Dre, yung let's say sa mga bata, yung benefits na nakukuha ng bata rito sa Canada compared sa US. Ayan po talaga, wala po ditong Ayan po ang nami-miss namin sa Canada, yung walang yung lalo na sa bracket na low income bracket, talaga nakaka-receive po kami diyan dati ng ganyang na benefits. Sa Amerika po wala. Maski po daycare po dito, naku po. Napakamahal po. Unlike po sa Canada, magbabayad lang ako $8 each. Tapos ibabalik pa nila pagka nag-refund ka sa taxation. Dahil income ka. Pero dito po, daycare. Pero school-wise, same din po. It applies sa parehas lang. Libre, wala po silang dadaling, kundi sarili lang nila. Ganun din po sa yung medical wise, yung nakaranas ka bang pumunta sa hospital dito, nagpa-check up yung mga bata, yung ganun? Ayan po, isa pa rin po yan sa isang mga factor na malaking kaibahan ng dalawang bansa na to. Sa Canada po, lapasok kami, wala po maski isang dolyares kaming ilalabas Kasi libre po, di ba? Lalo na nung unang mga araw namin dyan, pina-check up namin ng kambal dahil nga nag-ubos sipon. Papasok nga lang, may katagalan, pero libre. Pero dito sa US naman, meron kami dito binabayaran ng mga insurance, medical insurance, in which meron ding parte yung yung hospital. So hati kayo. Tapos pag magpapacheck pa dito sa doktor mo, may tinatawag po tayong copay. Bukod sa insurance, may babayaran ka on your out for yung packet. Depende pa po yan kung specialist. May ibang copay pa po yun. May kamahalan ba? Sabihin natin may mga ranging siya ng mga $50 to $100 each consultation, depende kung specialist. Wala pang procedure yun, kung may procedure pang gagawin. So yung copay, kunyari you have to go through may surgery ka na kailangan. How does the copay work? Meron bang pagkakataon o posible ba na wala ka ring babayaran na baka covered ng insurance or whatever? May ganun ba? As far as I know po sa mga tanong ko dito, meron pa rin po, katulad po ng kaibigan ko dito na nurse po na nanganak siya dito sa hospital dito sa United States. Yung copay niya doon, the whole delivery, ang binayaran lang niya 100. Okay, mura. Pwede na. Depende sa insurance siguro, sa laki ng insurance mo, no? Apo, sa coverage din. Sa coverage niya. So, iba't iba, depende po kung magkano iaanong sa Di parang sa medical insurance. Nagulat ka, no? Pagkapunta mo ng ospital, di ba dito, health card lang, di ba? Pagdating doon, kailangan mo rin ng debit card. Sa US. Malaki po talaga nagulat din po ako kasi nga, puro bills nga talaga. Sabi ko kasi, siguro one of the reason din, dahil nga wala masyadong akong binabayarang bills sa Canada dahil di naman ako kumuha ng sakyan doon. Dito lahat po talaga, puro bill. So parang kumbaga, you cannot have both worlds. Correct. Bagay, pero I don't blame JV for choosing the States. 'Di ba? Kasi he's able to practice yung pagiging nurse niya. Ano nga naman ba, kahit pa dumating ng mas maaga, let's say yung Canada, pero hindi siya nag-work as a nurse. Kung merong pagkakataon na makapag-nurse siya sa Amerika, bakit nga naman niya hindi kukunin, di ba? Wala nang bridging di ba? Correct. Dito may bridging pa. Wala nang bridging. Wala nang aral-aral. Sabi ko parang mas masaya ka dyan, Dre. May kinalaman ba yung let's say, kung hindi pag-uusapan yung, sa bagay, parang mahirap i-differentiate. Let's say, kung hindi ka nurse dyan, parehas lang yung trabaho mo dito sa Canada, tsaka sa US. Masasabi mo bang mas masaya ka dyan kaysa dito sa Canada? Sabihin natin mas komportable, Dre, kasi it depends pa rin. Depende pa rin sa sitwasyon. Sa sitwasyon kasi, kung ako lang nagtatrabaho dito, medyo may kahirapan dahil paycheck to paycheck tayo dito. Pero kung dahil nga ang work na si wifey, sabi nga natin medyo komportable tsaka mas marami pang oportunidad pa. Kumbaga, ngayon kung sinagad-sagad ko pa ngayon halimbawa yung kaya dito baka makaluwang-luwang pa ng kaunti. Kaso
Ayun nga dito, maganda nga lang, 3 days lang ako, ang duty ko, 36 hours in a week. Yes. Oo. Oh, 12 wow. hours, 12 hours. 12 hours, 12 hours. Di, palagay ko, Dre, makakabili ka ng bahay dyan soon. Oo. In God's perfect time. Sana Kasi magdilangin ka. Isa Dalawa yan sa silang mahirap nurse. gawin sa Canada sa mga Yeah. panahong ito. Oo. Tama ba si Ina, Opo. Dre? Sa mga hindi nga isa nga sa mga content natin sa YouTube ko nga, information kasi marami kaming mga baguhan dito. So yun, nakaka-receive tayo ng mga message nga sa YouTube na mag-content ka, pwede bang i-content mo yung ganito. Kaya minsan nga pinapakita ko nga yung glimpse ng buhay nga dito. Sa bahay nga, I would say yes, Dre. Kasi naalala ko mag-usap tayo noon, ang bahay na that time dyan is 800 to 1M. Tapos yung Grabe. lot, medyo maliit pa. Mga bulok pa yun, Dre. Dito siguro yung 800,000 mo, sabihin natin yung 300,000 mo, 4 bedrooms na yun na may malaki ka ng backyard, magtanim ka na ng 300,000 USD dyan. sa isa, 300 to 400,000, 3 to 4 bedrooms na yan dito. Oo. Depende sa states, may mababa pa. Sa mga neighboring states namin, it depends pa rin. Yan. Pero malaki talaga. Yung nga lang nakita ko kay Van. Ang ano ko lang dito yung sa sa Montreal kasi yung nakita kong presyo sa Montreal. Bulok-bulok dito, Dre. Masigit na rin eh. Bakit gano'n ang ba't ganyan yung mga bahay sinasabi nyo? Matatanda na yung bahay dito eh. Mga luma na. Mga luma na, mga 50 years old, something like that. Walang masyadong new 100 development na nga yung iba sa siguro ibang dyan, bahay? no? Dito sa area na to, wala masyado. Lalabas ka talaga para gusto mong makakuha ng bagong bahay. Oh. Ah. Nako. Diyan talo ang Marami. Canada. Lalo na sa mga new immigrants. Diyan talaga, yan ang concept ng Canada. Sa mga panahon ngayon na ang hirap. Mahal ang bahay. Kailangan mo Unless you lumipat go ng ibang to lugar. the farther areas talaga. Alam ko nga, mag-i-stay na kayo dito, Dre. Sabi ko, mag-i-enjoy na to sila. Nag-enjoy. Sobra kami nag-enjoy kasi marami na rin tayong mga nakilala dyan, mga naging kaibigan. Enjoy na talaga. It's so happy na talaga na, yun nga, pinapirma tayong kontrata. Mahirap bitawan din. Nung panahon na, nung paalis na kami, nag-usap na lang lagi kami ni Mrs. every night. Sabi ko, ang hirap pala, no? Kala natin, bago tayo umalis, sabi natin, madali na sabihin na, bayok-bayok, iwanan natin Canada. Pero ang hirap pala. Kasi imagine, 9 years kong binunod, tapos nakuha ko, iwanan ko lang, sabi mo nga. Kaya nga, di ba? Oo. Parang sayang kung tutuusin, di ba? Kaya lang kasi maraming tao po na gustong maging PR eh. Oo. Tapos sa iyo, di ba? Kumbaga, meron kang, nga sabi mo, UK, may US, tapos may Germany pa. Parang sa iyo, ibinuhos lahat eh. Di ba? Pero, tama rin si JV, naalala ko, dun sa episode natin with Sweet Pearl, diba? Siguro si JV talaga hindi niya naabutan na nagluwag na nga, sabi niya, diba? Kasi ngayon, JV, hindi ko alam kung nabalitaan mo, kwento sa amin ni Sweet Pearl, yung direct hiring ng mga provincial governments ngayon ng Canada, maliban sa mas mabilis silang nakukuha, dadaan pa rin sa bridging program. Pero medyo paid naman si bridging program eh, diba? Oo, tapos I think may incentive din na binibigay yata sa may mga signing bonus din landlords. ba ang US? Meron signing bonus. Wow. Wow, yun pala, no? Oo. Kaya lang, pahirap lang talaga sa pag-nurse dito. Yun talaga ang isang numero unong reklamo. Sa Montreal, Dre. Sa karating na probinsya, medyo nag-relax na. Dito sa pa lang, sa France pa lang, di ba? Kumbaga, challenge na yun eh. Yung kaibigan ko ang nurse na dyan mismo sa, ano ba yung malapit na hospital natin dyan? Jewish. Yung malaki, Jewish. Dahil nga sa France na yan, nililipat na ng ibang probinsya eh. Grabe, no? Oo, yun talaga yung nurse na siya dyan, nurse na siya dyan sa Jewish. Oo, lilipat pa siya. Lilipat na kasi nga, medyo, ang hirap-hirap ng requirements na eh. Tapos yung rate pa. Naisip mo ba mag-travel nurse? Oo, nasa isip din natin niya kasi nga sabi ko nga po kanina marami dito oportunidad, hindi ko pa ini-spread yung wings ko pa. Kasi yung traveling dito iba rin talaga yung rate, marami din talaga. Meron malaki rin talaga. May alam ako yung $4,000 a week eh.
Ha? Oo, nangyayari po talaga yan. Talaga? 4,000 Nangyayari po talaga yan. a week. Plastic. Wow. Pero po hindi po lahat ganun ka hindi po lahat ganun ang storya kasi yung sa taxation po niyan medyo iba na usapan taxation yan at the end of the year. Oo, masyado nang malaki, no? Parang meron pa, 5,000. Pag travel nurse ka, may kumbaga meron kang leeway pagdating doon sa mga deductibles. Kumbaga, pwede mong i-deduct yung mga sasakyan mo o sa gas mo. Pag yan, Dre, pagka pwede mong gawin yan, ang tawag dito, yung pagka self-employed ka. Oo, parang self-employed, tapos i-raise mo, tapos meron kang business, pwede mo kumbaga itemize na na mga deductibles, mga deductions, pwede mong gawin yan. Narinig ko na nga rin dito yan eh. Oo. May nakakwentuhan kasi kung gano'n eh. Tapos bayad daw yung bahay, yung lahat, maraming incentives pag travel. Marami nga po, meron din traveling allowance. Gano'n. Kulang-kulang 20 mil isang buwan. Kasi kailangan 50 miles away ka sa address mo sa work mo para requirements ng traveling. Ganun? 50 miles? 20 US 20K US a month. Ang sweldo a month? Naalala ko din pala, ang isa pang difference if you work as a nurse in the US, diretsong green card ka na, di ba? Apo, kasi po, under po EB3. EB3 category. Ibig sabihin nun, certain professionals, such as nurses, and would you believe, kasama po pala ang caregiver. Oh, wow! Green card na rin agad. Yung po, nagulat lang ako kasi meron po akong kamag-anak na nag-a-apply po ngayon yan. Okay. Isa pang incentive yun. Hindi na nila kailangan maghintay, alalahanin. Kung sa Canada ka, naiisipin mo pa yung PR application mo after a while. Diba? Ang isang lang po talagang hindrance ng EB3 immigration is waiting process din po kasi meron po tayong sometimes nag-retrogression. Kasi EB3 may tinatawag niya na priority date. Halimbawa, ako ngayon pumirma ako ng kontrata. Ang petsa ngayon is ano bang petsa ngayon? April 29. Oo. Yan yung priority date ko. Ang priority date pa lang po sa immigration, nasa pa lang tayo? November 2022 pa lang. So, ibig sabihin, ang layo pa. Okay. Nag-current na yan eh. Nag-current na yan nung siguro nung nandiyan pa ako, mga almost 1 year. Kaso, pag na-fulfill nila yung requirements ng tao ng EB3 professionals, kasi may mga backlog pa sila. May mga backlog pa sila. So, ubusin muna nila yon bago mag-move forward. So, buti ng mga 2 taon, ganun? Or more? Depende pa rin. Yung sa akin, 10 months lang kasi current ako that time. Okay. Dre, may narinig kami sa akin. May na-interview kami nung nakaraang araw na kung may idea ka lang, no? Kasi sinasabi niya na yung mga newly graduate sa Pilipinas, pwede na rin kumuha ng NCLEX at mag-apply directly kung may mga alam na agency diyan na may hiring. Na hindi na daw kailangan ng experience. At start. Hindi na kailangan mag-board exam, yun yung sinasabi. Sa Pilipinas. Totoo po yan to the point na newly graduate. Tapos nag-NCLEX ka New York. Kasi ang requirements ng New York is hindi siya nag-require ng local license. But the thing is, pwede ka lang po mag-work sa New York state. Ibig sabihin, hindi mo... Not all provinces. Not all states, rather. Not all states po kasi po katulad po itong Virginia, it requires po ng local license po para sa verification process. So hindi niya kailangan ng hindi niya kailangan mag-licensure. O sa local license po sa Pinas. Meron po ganyan, marami po ganyan na nangyayari. Pero po may certain state lang po nag-require. Ang alam ko lang po New York. Yun, okay. Kahit no experience din. Kahit no experience, pwede na Opo, tumatanggap lang dito no experience. Kaya nga lang po, ilalagay po kayo either sa rehab facility or sa mga elderly facility. Ganyan po. Hindi sa mga critical mga special facility. If you were to eventually move sa ng department bilang nurse, tapos nakapunta ka sa New York, kunyari, doon ka nakapasok ng NCLEX, hindi ka RN sa Pilipinas, paano yun? Wala stuck ka doon sa rehab, mga ganon.
Bali po sa nalaman ko pong ano dyan, information dyan, kasi ang mga information, meron kaming group na ano na kinukuha na, malaking nursing group na rin po Isang storya ng nurse na to is hindi siya licensed, pero licensed siya sa New York, tapos nag-work lang siya sa New York. Tapos, ano siya, SNF facility, skilled nursing facility siya nag-work doon. Pero yung process na kung anong requirements niya, kung anong ni-require sa kanya, paano siya naging nurse doon, wala po ako masyadong ano po doon, idea po. Oo. Okay. So, alamin pala yung viewers natin, kasi doon sa huling episode natin, baka akalain nila pala na pangkalahatan na pwedeng mag-take ka lang ng NCLEX without passing the boards in the Philippines. So, it's not... it's not po. It's not applicable to all. Hanap ka siguro ng state na kung saan ka pwede na no experience. Ganun siguro. Hanap ka. Dre, dumaan ka ba ng training pagdating mo dyan? Kasi ang experience mo Saudi, di ba? Tsaka Qatar. Oo. Orientation din tayo. May orientation process sila dito. 12 weeks. Tapos, hindi na rin ako nagulat sa system nila kasi Saudi, Qatar, advance ang mga facility tsaka mga gamit nila magkalapit na rin na Oo. Yung taga-Pilipinas pa nga minsan. Andre? Yung taga-Pilipinas pagdating ng ng Canada, gulat na gulat sila, Dre, kasi nga iba na talaga di ba? Behind na tayo. Opo. Hindi ko masisisi, talagang mahirap yung adjustment nila. Marami akong nakikitang ganyan from Pilipinas to Canada, then to from Pilipinas to States. Malaki adjustment po sa kanila. Kasi marami po mga kino-consider. Yung culture shock pa lang po Pati sa trabaho, malaking pagkakaiba ng Pilipinas setups versus... Nakapag-nurse ka pa ba sa Pilipinas? O sa Saudi ka pa ba? Sa nakatrabaho po ako before sa government hospital. Kaya nakapag pa tayo noon. Way back 2000. Sa experience mo, anong pinakamalaking na pagkakaiba ng pagiging nurse sa Pilipinas at sa mga napagtrabahuan mo sa Amerika pala? Malaki po dahil po dito nagtatrabaho ako before sa ER noon sa Pilipinas. Pagka may dumarating kami mga motor vehicle accident, mga suturing, yung pag may tira pa na suture, ibababad lang namin sa Sidex yun, pwede pa namin gamitin sa ibang pasyente. Dito po sa mga bansang ganito, more disposable lahat. Kahit konti lang nagamit mo, tapon lahat. Hindi mo na pwede gamitin sa iba. Sa Pinas, talagang pag may tira pa, pwede pang gamitin niya sa ibang pasyente, ibabad lang sa Sidex. Legal ba yun? Pwede ba yun? Is that ginagamit po talaga natin yan. Approved po yan, maski po sa Jose Reyes. At saka in-autoclave lang, halimbawa, kumbaga parang sterilization process. Okay. I see. Ano pa? Sa mga comparison sa sweldo, syempre. Malaki po. Sa sweldo po, hindi na po natin pag-uusapan yan. Talagang malaki po talaga pagkakaiba. Sobrang behind na tayo. Sa hindi ko naman po tinutulig I'm just stating lang na on my experience. Talagang malaki po magkakaibahan talaga, sobra. At saka po sa sa patient care na lang rin po. I would say hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mas na-appreciate po tayo. Pasensya na po, mas na-appreciate po tayo sa ibang bansa kaysa po sa sarili nating bansa. Oo nga, no? Oo. Nakikita niyo naman po, marami kayo nakikitang storya na talagang kung sigawan tayo sa Pilipinas, parang nakakuha sila ng private nurse. Saka nga pag sa Pilipinas, lalo na kung I think yung pasyente mo is mayaman, parang, alam mo yun, parang pag-aari ka nila. Oo. Parang lalo na po dito sa abroad, minsan nagre-request pa sila gusto ko sana Pilipinong nurse ang makakuha ko daw. Mga ganyan nababasa ko nun Ayan po naman ang isa sa ating katangian na talaga namang kilala sa ibang bansa. Na pagka-Pilipino talaga, kasabihin ng pasyente ko minsan, they are so caring with tender loving care. Iba po talaga dedication talaga natin. Yan po talaga hindi na talaga mabubura sa image natin dito sa mga gantong bansa. Iba po tayo magtrabaho. Oo naman. Bukod na kaysa po sa mga ibang lahi po, talagang kumbaga pulido na ipupuliduhin pa. At talagang may love po talaga, tsaka
tender loving care nga, kumbaga. Yung malasakit, no? Yung malasakit nandoon. Yun po, malaking magkakaiba naman talaga. Ibang-iba talaga mga nurse ng Pinas. Baka sabihin nung iba, ano ba yan? Tatanungin mo pa, no-brainer naman yung issue ng sweldo. Alam mo kung ba't ko tinatanong? Kasi may nagko-comment, hindi ko alam mo, anong episode natin yan. Sabi na parang, mas malaki nga nurse yan, pero yung 150K per year daw ng nurse sa Amerika, bawasan mo ng tax, wala din mararating yan. Yung ba naman nagsabi? Parang, ewan ko ba? Anong say mo doon, JV? Sa sweldo mo sa Pilipinas, ha? Masabi ko lang po dyan talagang kumbaga they're entitled naman to their opinion naman. Pero nagtataka ako, seryoso ba? Ako, reason ko kung bakit ako nagve-venture ng iba't ibang lugar, so kumbaga dami natin napuntahan ng bansa, no? Is at first nung kami lang para makatulong sa pamilya, dumating na mga bata para sa future na lang kambal at sa same time makatulong sa pamilya. Kumbaga kasi talaga sabi nga, yung kambal ko nga yan. Kumbaga malaki nga, sa mga bansa nga to, sabi nga nila, malaki taxation, konti ang makakuha. Pero, I would say, meron ka pa rin maitatabi, depende na rin sa lifestyle mo. Kung maluho ka, versus kumbaga, well knowledge ka sa financial, statement mo naman, talaga makakaipon ka. So, depende pa rin po talaga sa tao. Meron po talaga kwento sigurong totoo, kaya nga siguro entitled niya sa kanyang opinion na yun. Baka may bad experience nga naman. Hindi, baka hindi nurse yun. Hindi niya naranasan mag-nurse sa Pinas, kaya nagsasalita siya ng ganun. I'm just giving them then the benefit of the doubt, syempre. Yes. Talaga, hindi pa rin kayo happy sa 150K? Tapos, dahil daw sa tax, ganyan. Okay. Dre, kung let's say, parehas yung sweldo mo dito sa dito sa Canada at sa US, anong bansa yung pipiliin mo? Kung wala akong pinirma kontrata, Dre, mag-try ba ako sa Canada, ibang province lang. Number one is yung yung quality life. Hindi ko sasabing sa US walang quality life. Baka kasi magalit yung mga tapakaglig natin. Meron. You will find your own quality life. Pero ito, they will definitely agree to me. Ang safety sa Canada, I would say, way more better. I didn't say na hindi good ang safety na sa USA, but it's way more better sa Canada. Bakit? Hindi naman alingin sa kalaman na ang United States is, pwede kang bumili ng baril, ng firearm or mag-carry to conceal kasi may mga ganong allow ng batas yun. Yan lang. Lalo na pag may mga chikiting ka, yan ang iniisip mo diba? Tapos, pero again, it's isolated case pa rin. Pag dito nga sa United States, hindi nga, hindi mo nga marinig yung mga ganyang storya kasi nga isolated case nga lang siya. Weather, Dre. Kumusta yung weather mo dyan? I love it. Wala bang snow dyan? Walang snow? Yun pala yung isang gusto ko rin sa, depende pala sa states. Virginia is a 4 season state, pero would you believe it or not, 2 araw na nag-snow. Ang nipis pa ng snow. Yung mga bata dito nagsilabasan, yung sabi ng kambal, Daddy, why they're so happy about that snow? What's with that? Kasi sa Montreal kumbaga chunks doon kasi matatakpan pa yung sasakyan mo Minsan nga hinatid ko pa sa school sila naka-slate kami. Kasi nga mas mabilis pa silang buhatin ng naka-sled kaysa maglakad sila kasi nga hanggang lagpas tuhod At saka ang haba ng winter diyan. Sobra. Sa Montreal. Dito, ang winter namin, yung binalikan ko sa Montreal na mga minus 40 degrees na mga jacket, hindi ko man lang nabuksan yung box ko hanggang dito nga, hanggang ngayon. Dahil nga hindi ko kailangan, sweater lang dito. Winter na yun, Dre? Winter na yun. Mga minus yung pinakamalamig dyan?
Sabihin natin minus 12, minus 15. Oh? Parang pwede pa kayo mag-jogging dyan eh. Oh. Diba? Pag galing ka talagang Canada, no? Totoo eh. Nag-a-adjust talaga yung katawan mo. Yung tolerance natin sa... Tumibay na sila sa lamig, no? Sabi nga ng mga katrabaho ko, why you're not wearing jacket, You're not cold. It's just normal for me here because from where I came from. Dati, bago pa ako makisakla, kasi dati bago mag-work, nakikisakay ako sa kaibigan ko doon. Mga 2 rin yun. 3 minutes to 5 minutes walk, mga 4 blocks din yun. Pagdating ko sa sasakyan, tigas ng ng tawag dito, palikmata ko eh. Yung pala, isang-isa, no? Weather na, no? Tapos madudulas pa ako niya dahil sa sidewalk pagka nag-freezing rin eh. Oo, dito, ang hirap. Sa upa naman ng bahay, parehas lang sa tingin mo? Ay, mahal dito. Mahal. Depende sa states pa rin. Ang upa ko dyan sa Canada, magkano? 700 lang, 750 yata eh. Dito, binabayaran ko na ngayon double eh. More than double pa eh. Pero wala na 700 ngayon dito, Dre. Wala na. Apartment din ba yan, JB? Apartment siya. Tapos ang niya, ang tawag dito, 2-bedded, 2-bathroom apartment. Tapos 3 level lang siya. Maganda usually ganito mga apartment dito. Oo, maganda Nakita ko yung community, sabi ko ang ganda ng Maganda community dito, parang layback. Yung parang pinapanood, minsan nga ito nga talaga yung mapapanood ko sa pelikula ng mga yung mekaniko. Oo, no? Nagpunta ako mekaniko, kilala niya lahat yung community niya. Tapos sinama niya na ako sa list niya. Sabi niya, okay you're on my list, okay? Kasi parang kumbaga magkakilala. Layback pa eh. Ay, yung quality of life, Dre, nabanggit mo. Bakit ano bang meron diyan? Meron dito na medyo kapos sa Canada pagdating sa quality of life. I'm just speaking on my siguro sa career na lang din. Para sa iyo. Kung kami diyan, kung nagtuloy-tuloy ako, skill lang ako. Kasi skilled ako diyan, 'di ba? Natrabaho ako sa ibang industry. Parang ang hirap. Parang nabubuhay lang kami for parang sapat lang. Ni padala baka mahirapan ka pa. Paycheck to paycheck kayo. Kung nag-drive ka rito as nurse, Dre, mas maganda ba yung magiging buhay mo rito kumpara sa US? Parang mas family wise. Kung sa ibang province, siguro kasi marami din akong mga kaibigan nandiyan naman na mga nurses. Okay din naman. May bahay na sila, though medyo mahal lang kaunti kaysa dito. Pero nakakaluwang-luwang sila. Pero sa tanong sa akin sa on my own experience, hindi ko masagot kasi hindi ako napunta sa level na ganun. Pero on behalf of my friends na nandiyan, nasa Ontario sila, mga nurses, they're living a good life. Yeah. Totoo. Meron din ako mga kaibigan na kakilalang mga nurse din dito. Pero matagal na silang dumating dito sa Canada As in mga tipong early 2000. Yung isang nurse nag-retire na siya. She arrived here mga 1970s pa yata. Ninang namin ni JJ. They're living the life. Ngayong retired. Nurse pala yung asawa niya, Dre. Ni Ina. Talaga? Okay. Graduate ng nurse sa Pilipinas. Okay. Hindi na rin natuloy-tuloy dito kasi nga yung ayaw na mag-aral, yung mga ganyan. Kung ano-ano na, napuntahan niyang trabaho nung dumating siya dito nung una. Nawala na lang. Ito lang, for the benefit of all na lang, ay average, yung mga tao dito, average time kung ilang taon sila nagkakabahay. In 2 to 3 years time. On behalf of 2 to 3 years time. From the time na dumating ka dyan as nurse, ganon. 2 to 3 years. Usually, may bahay ka na 3 to 4 beds. Wow! Okay. Ang bilis, di ba? IT, lalo mga IT, ang laki ng industry ng IT dito. Malaki talaga. Ibig sabihin, Dre, yun yung time frame mo para magkabahay. Hopefully, we're praying for that. Pero sa mga in-average, kasi nakakapunta ako sa bahay lang, talagang napapanganga ako, Dre, kasi ang laki ng bahay niyo. Tapos meron pang malaking mga bakuran. Tapos sabi ko, pag natinanong ko sila, sa 10 bahay na tinanong ko, usually nakuha nila yun within 2 years sila, 3 years. Mabilis. Ibig sabihin, maganda ang kita talaga, no? Maganda ang kita. Marami. May kilala ako dito, galing Saudi rin, Dre, skilled. Ano siya,
ang ganda ng ano niya dito, ng buhay niya dito kasi kumukuha siya ng mga cargo box, bukod doon yung extra katulad na ginagawa mo. Kumuha ka lang ng certification dito, yan ang mas malaki kita kaysa sa mga nurses, yung mga blue collar job, mga plumbing, landscaping, roofing, mas malaki kita pa kaysa nurse. 5 sasakyan, may bago na naman sasakyan, F-250. Oh, di ba, Rice? O, ano, Rice? Huwag mong sabihin kay Pagka-skill ka Rice yan, dito, JV. they Baka are mamaya earning pumatok yan more. sa bahay mo. Kasi maraming walang alam dito sa mga bahay to eh. Sa bagay, busy rin kayo kasi sa trabaho eh, di ba? Hindi nyo na, baka wala ka ng time para ayusin Ako na lang rin eh. Ako na lang example eh. Kung mabibili man akong bahay, wala rin akong alam. Maski ba sink yata, hindi ko yata alam ayusin. Yung mga ano lang, no? Kahit magpalit lang ng bumbilya, tatawag pa ng electrician, no? Yan ang malaking kita dito. Ano po, yung malaking kita dito. Nasa akin sila kumita. Aba. Basta may napapailing si Dre. Baka gusto ako pag nasitisin. Ano pa lang ako, kailangan ko pa ng visa para pumunta dyan eh. Oo. Hindi ka nalilipat ng state niyan, JV. Mukhang happy ka naman dyan. Sabi nga nila, there are 50 states for you to choose from. Pero kung mag-choose ako, baka magalit na sa akin yung kambal. Dahil nakailang lipat na kami. Oo. So I'm just finding my may joy na lang dito sa states na to. Kasi weather-wise, maganda eh. Tapos yung community, safety, school, career. So I would say dito na siguro kasi we're looking forward na talagang makakuha rin ng bahay dito na nga sa states na to. Maraming Pilipino dyan. Yun ang maganda rin, kukunti lang. Ikaw talaga. Bakit maganda? Hindi, what I mean is that, kumbaga kasi pag marami na nagulo na. Naman natin nangyari sa akin kasi kala ko nga, Montreal, walang Pilipino, bati ako ng bati. Hindi ako kinakausap. Sabi ko siguro hindi Pilipino yun. Kumbaga, iba't iba na, marami ng na. Hindi, tsaka dito, what I mean is magkakonti, yung intimate bonding ba is mas magkakilala kayo. Pag marami na kasi kayo, hindi na kayo magkakilala eh. Kanya-kanyang grupo na, kanya-kanyang grupo na. Dito, konti lang. May Filipino store? Yes. Meron. Meron din tayong dito, mga Filipino store. Sa hospital nyo, Dre, may mga Pilipino ka bang kasama? Konti lang. Kami lang rin magpaparami kung dumating pa yung ibang mga Sa unit ko, 2 lang kami. Sa vlog mo, JV, bakit sa makapanood dito, will they know more about how to become a nurse in the US if they watch your vlog? Kasama ba yan sa iyong mga topics? Ito, Actually po, ang pinakaunang na talaga ng reason ng pag-vlog mo yan is ma-document ko lang yung laki ng mga bata. Paglaki nila, para kasi natuwa ako. Pero as time goes by po, by experience din, kumbaga, naiba na mga content. Kumbaga, napunta ako din sa US, kung how to get a car, ganyan, mga apartment. Nagkakaroon na ng mga information kasi marami na rin po nagme-message sa akin, kaya nga hirap din po pala pag gano'n, no? Mag-message sa'yo, ganyan, magkano apartment dyan? Paano makakuha ng ganito, ganyan, insurance, magkano? So, yung regarding po sa tanong nyo, siguro po, hindi kita pinipressure baka lang kasi ma-curious yung iba eh. Ayoko rin sigurong maging hindi rin ako masyadong full dyan, kumbaga concentrated sa regarding how to be a nurse sa United States. Kasi to tell you the truth, meron akong raw video niyan eh, lalo na nung kami, nung pumasay ang asawa ko. Kaso, na-i-upload ko na yung iba, pero sabi ko, yung lalo na yung medical, sabi ko, hindi na siguro. Move on na ako, dito na ako sa kung anong ano lang bang makiko-content natin ba? Kung ano lang yung buhay-buhay nyo, ganon. Buhay dyan sa amin. Tama. Ato kay Lodi Carino, yung ano lang mga sa bahay. Sundan na lang kung ano yung pang-araw-araw na buhay, di ba? Luto kayong banana bread. Natutuwa lang ako kasi natutuwa ako minsan nung kambal, pinapanood nila, binabalikan nila. Ganda. Natuwa ako sa reaction ng kambal sa snow. Talagang kumbaga kung napakamot pa sila ng ulo talaga eh.
Dahil walang snow eh. Ang mga bata talaga naman, no? And they love the snow play. Hindi ba nila namimiss totoo. yung Canada, Dre? Pupunta kami dyan siguro this summer. Namimiss din. Kasi hindi namin na-enjoy yung Niagara eh. Pero yung snow siguro, dadayuhin na lang namin. Hindi niya na-miss. Sa Niagara, di ba? Hmm? Nagpunta kayo sa Niagara? Pero winter, kaya hindi namin na-enjoy. Kasi pag lalabas kami, 5 minutes lang, hindi na kaya eh. Pasok ulit dun sa gift shop eh. Lalo. Ay, okay. Nakaisang oras na tayo. JV, maraming isang oras na pala yun. Bilis. Kinakabahan pa kanina yan, sabi niya. Ano ba yun? Nag-gym nga ako para matanggal yung kaba eh. Wala, kwentuhan lang naman ito. Kwentuhan lang naman. Ayan po yung YouTube nila. Team Loberial. Ayan. Dre, thank you Thank you, JB. Wala ka naman. Salamat din po sa pagpapaunlak. Maraming salamat sa invitasyon. Isang karangalan na buti na, pagbigyan. Spot Pinoy. Oy, mga viewers po namin, hindi lang kami limited sa Amerika at Canada. Baka meron din mga willing mag-share with an interesting story in other parts of the world, ang mga OFW po natin. Send us a message dyan sa aming Facebook page. Pakita nga natin. Huwag niyo pansinin na naka-one friend cancel request pa yan. Na-add natin yan. Matagal na. Matagal na yan eh. Matagal na yan. Kagagawa ko lang yan. Okay, so send us a message there if you have an interesting story also to share about your life as an OFW anywhere in the world. Okay, so that's it for episode 25 na, no? Thank you again, JB. Dre, thank you Salamat. Thank you po. Welcome po. Ingat po. Salamat po sa Carino De Rice. Salamat po. Regards kay Charmaine. Bye. Susundo pa yan, susundo. God bless. Good luck sa'yo dyan, JB. Thank you po. God bless. God bless everyone po. Subscribe now.